Dapat sa babaeng yan. Tinatapon na sa kalsada. She is useless, Miguel. Isang pabigat na hindi man lang tayo mabigyan ng tagapagmana. Huwag mong sayangin ang oras mo sa isang baog na gaya ni Flor de Liza habang nagdadalang tao si Apari sa anak mo. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang matalas na karayom na bumaon sa pandinig ni Flor. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo ng ospital, basang-basa ang kanyang suot na lumang baro dahil sa malakas na buhos ng ulan sa labas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na nakayakap sa isang termos na naglalaman ng mainit na sopas. Iyon ang huling pera sa kanyang pitaka. Ibinili niya ng sariwang manok at mga luyas para sa asawa niyang si Miguel na binalitang isinugod sa ospital dahil sa atake. Tumulo ang tubig mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang mga paa na walang sapin. Naiwan niya ang kanyang tsinelas sa labas ng kanilang maliit na silid sa pagmamadaling makarating dito. Namamanhid ang kanyang mga daliri hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang kasama ni Miguel ang babaeng si Apari nang mangyari ang insidente. Isang gamot na pampalakas ng katawan para sa pakikipagtalik ang naging sanhi ng pagkakastroke ng kanyang asawa sa ibabaw ng kama ng ibang babae. Dahan-dahang lumabas si Doña Consolacion mula sa silid ni Miguel. Ang kanyang muka ay puno ng puot nang makita ang kaawa-awang anyo ni Flor. Walang pasintabi, iniabot ng matanda ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Flor. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, kasabay ng pagbagsak ng termos ng sopas sa sahig. Ang mainit na likido ay kumalat sa tiles, tila mga luhang hindi na kayang pigilan ni Flor. Look at you! Napakababa ng uri mo, Flor. Ang diring-diring sambit ng matanda. Ang aking anak ay nasa ganitong kalagayan dahil sa stress na ibinibigay mo sa kanya dahil hindi ka makabuo ng bata. At ngayon, magagawa mo pang magpakita rito, bit-bit ang basura na ito? If you really love Miguel, you will sign this divorce paper immediately and take the blame. Sasabihin mo sa lahat na ikaw ang may kasalanan kung bakit siya nagkasakit. Utang mo sa amin ang buhay ng ama mo. Huwag mong kalilimutan yan. Hindi makahinga si Flor. Ang kanyang lalamunan ay parang nasasakal ng isang invisible na kamay. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing 5 taon siyang nagpakapagod, 16 na oras na nagbuburda araw-araw para lamang may maipakain sa pamilyang ito. Pero walang salitang lumalabas sa kanyang mga labi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bawat pintig ng kanyang puso na tila unti-unting nadudurog sa bawat salitang binibitawan ng kanyang biyenan. Inilabas ni Doña Consolacion ang isang pirasong papel at isang panulat. Ibinagsak niya ito sa ibabaw ng dibdib ni Flor. Pumirma ka na. Huwag mo nang ipahiya ang pamilya Castiglione. Pagkatapos nito, lumayas ka na. You are nothing but a dried-up vine that will never bear fruit. Tumingin si Flor sa sahig, sa kumalat na sopas na pinaghirapan niyang iluto ng may pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang nanatiling nakapiit sa kanyang mga talukap. Sa bawat segundo ng katahimikan, tila naririnig niya ang balse ng pagkakanulo ni Miguel. Ang asawang pinagsilbihan niya ng buong katapatan ay piniling itaya ang buhay sa ibang kandungan habang siya ay itinatapon na parang basahang wala nang pakinabang. Bakit ang pag-ibig na itinahi ko ng buong ingat ay ganito kadaling gupitin ng ibang tao? Sapat na ba ang utang na loob para ibenta ko ang aking dangal sa mga taong pumatay sa aking kaligayahan? Nanatili siyang nakatayo doon, mag-isa at wasak, habang ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa pagguho ng mundo na kanyang binuo. Hindi lamang ang ulan ang nagpapabigat sa bawat hakbang ni Flor patungo sa kanilang lumang barong-barong, kundi ang mga matatalim na tingin ng kanyang mga kapitbahay na tila ba may dalang lason. Sa bawat bakuran na kanyang nadadaanan, ang mga bulong ay mas malakas pa sa dagundong ng kulog. Iyan na ang baog na asawa ni Miguel.
sabi ng isang babaeng naglalaba. Kahiya-hiya. Matapos alagaan ng mga Castiglione, ganyan pa ang igaganti. Muntik nang ikamatay ng asawa ang stress sa kanya. Yumuko si Flor, hinahayaan ang kanyang basang buhok na tabunan ang kanyang namamagang pisngi. Ang bawat salita ay parang latay sa kanyang likuran. Pagpasok niya sa maliit at madilim na bahay na minana niya sa kanyang ama, sinalubong siya ng amoy ng luma at amag. Walang kuryente, walang pagkain, at higit sa lahat, wala ng init ng pagmamahal. Nanginginig ang kanyang mga labi habang hinahaplos ang bakanting upuan kung saan dating nakaupo ang kanyang ama bago ito kinuha ng karamdaman. Ngunit hindi pa natatapos ang kanyang paghihirap. Isang marahas na katok sa pintuan ang nagpabalik sa kanya sa malupit na realidad. Nang buksan niya ito, nakatayo si Doña Consolacion kasama ang 2 tauhan, tila isang reyna na napadpad sa gitna ng dumi. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay hindi bagay sa paligid na puno ng kahirapan. "Don't look at me like that, Flor," ang bungad ni Doña Consolacion habang naglalakad papasok at tinitingnan ng may pandidiri ang bawat sulok ng bahay. "Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa pagpirma mo ng divorce papers? Utang mo sa amin ng 500,000 piso na ipinantustos namin sa operasyon ng tatay mo. 5 taon na ang nakalilipas. At ngayong wala ka na sa pamilya Castiglione, kailangan mo itong bayaran. In full." "Ma'am, alam niyo namang wala akong pera. Ibinigay ko ang lahat ng lakas ko sa inyo sa loob ng 5 taon. Nangangatog ang boses na sagot ni Flor, isang mapait na tawa ang pinakawala ng matanda. "Ang pagtatrabaho mo bilang asawa ni Miguel ay hindi pambayad sa utang ng dugo ng ama mo. That was your duty as a wife. Pero ito ay negosyo. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan dahil sa estafa, babalik ka sa pagbuburda. May malaking order ang aming kumpanya para sa isang espesyal na kliyente. At dahil ikaw lang ang may kakayahang gumawa ng ganoong klaseng detalye, gagawin mo iyon. Dito ka magtatrabaho sa ilalim ng aking mga mata hanggang sa mabayaran mo ang huling sentimo." Inilapag ng mga tauhan ang mga rolyo ng mamahaling tela at mga kagamitan sa pananahi sa ibabaw ng marupok na lamesa ni Flor. "You will start tonight. At huwag kang magkakamaling tumakas dahil saan ka man pumunta, mahahanap ka namin. Utang na loob, Flor. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa amin, matagal nang namatay ang tatay mo sa kalsada." Nang makaalis ang matanda, naiwan si Flor sa gitna ng katahimikan. Tanging ang tunog ng malakas na ulan sa bubungang yero ang naririnig. Kinuha niya ang karayom, ang kanyang tanging sandata, at kasabay nito ang kanyang tanikala. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng kandila, sinimulan niyang itusok ang karayom sa tela. Ngunit sa bawat tusok, tila may kakaibang hapdi siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Isang matinding hilo ang bumalot sa kanya, at ang paligid ay unti-unting nagdilim. Nabitawan niya ang karayom nang maramdaman niya ang isang mainit na likido sa kanyang binti. At bago siya tuluyang mawalan ng malay, isang tanong ang gumising sa kanyang diwa. Bakit tila may buhay na kumikibo sa loob ng kanyang sinapupunan? Sa gitna ng lahat ng kamatayan at pighating ito, "Flor, dahan-dahan lang, huwag mo munang piliting bumangon. Masyadong mahina ang katawan mo." Ang boses ni Dr. Santino Alferos ay banayad at puno ng malasakit. Isang malaking kaibahan sa mga boses na narinig ni Flor nitong mga huling araw. Idinilat ni Flor ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang puting kisame ng isang maliit at payak na klinika. Naamoy niya ang pamilyar na samyo ng alkohol at gamot. Nararamdaman niya ang malamig na suwero na dumadaloy sa kanyang ugat. Tila unti-unting ibinabalik ang buhay sa kanyang nanunuyong katawan. "Nasaan ako? Ang mga tela ko? Ang borda ko? Kailangan kong matapos iyon." Ang nanghihinang bulong ni Flor habang pilit na inaalala ang mga rolyo ng tela na iniwan ni Doña Consolacion.
Hinawakan ni Santino ang balikat ni Flor upang pakalmahin ito. Nakita ka ng mga kapitbahay mo na walang malay sa sahig. Dinala ka nila rito. Flor, makinig ka sa akin ng mabuti. Nakita ko ang resulta ng mga pagsusuri sa'yo. Sandaling tumigil ang doktor. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang halo ng kagalakan at matinding lungkot. Flor, 6 na linggo ka nang nagdadalang tao. Magiging ina ka na. Tila tumigil ang mundo ni Flor sa sandaling iyon. Ang kanyang puso ay lumaktaw ng isang tibok at pagkatapos ay bumilis ng husto. Anak, may anak ako. Pero, sabi ni Miguel at ng biyenan ko, ako ang may problema. 5 taon nilang ipinamukha sa akin na baog ako. 5 taon akong uminom ng kung ano-anong pait na gamot. Dahil akala ko ay kasalanan ko ang lahat. Umiling si Santino at kinuha ang isang lumang folder mula sa kanyang lamesa. Ito ang dahilan kung bakit kita hinahanap noon pa man, Flor. Noong nagpa-check up kayo ni Miguel sa dating ospital na pinagtatrabahuhan ko, ako ang nakakita sa mga resulta. Ngunit hinarangan ni Doña Consolacion ang lahat. Flor, batay sa mga pagsusuri noon pa man, si Miguel ang may kondisyong hindi maaaring magkaanak. Hindi ikaw. Ikaw ay normal, Flor. Ang lahat ng paninisi nila sa iyo ay isang malaking kasinungalingan para protektahan ang pride ng kanilang pamilya. Isang hikbi ang kumawala sa dibdib ni Flor, isang tunog ng pagkabasag na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang bawat sampal, bawat pangungutya, at bawat gabing iniyakan niya ang kanyang kawalan ng silbi bilang asawa ay muling nagbalik sa kanyang isipan. Ang lahat ng yon ay laro lamang. Pinanood nila siyang magdusa sa ilalim ng bigat ng isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Pinanood ni Miguel ang sariling asawa na malunod sa kahihiyan habang alam niya ang katotohanan. Dahan-dahang ibinaba ni Flor ang kanyang kamay patungo sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga daliri na puno ng bakas ng mga tusok ng karayom mula sa pagbuburda ay banayad na humahaplos sa bahaging iyon ng kanyang katawan. Sa gitna ng dilim, sa gitna ng gutom at pag-iisa, may isang maliit na buhay na kumakapit sa kanya. Isang himala na hindi kayang nakawin ng kahit sinong Castiglione. Salamat, Dr. Santino. Salamat dahil ibinigay niyo sa akin ang katotohanan ito, ang sabi ni Flor, habang ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay nagsimulang magningning sa bagong determinasyon. Tumingin si Santino sa kanya ng may seryosong mukha. Ngunit kailangan mong mag-ingat, Flor. Ang katotohanan ito ay isang banta sa kanila. Kapag nalaman ni Doña Consolacion na nagdadalang tao ka, lalo na't alam nilang baog si Miguel, hindi sila titigil hanggat hindi ka nila napapatahimik o nagagamit ang batang yan para sa kanilang pansariling interes. Kailangan mong maging matatag, hindi na lang para sa sarili mo, kundi para sa anak mo. Nakatitig si Flor sa bintana ng klinika, pinagmamasdan ng mga dahon na sumasayaw sa hangin pagkatapos ng bagyo. Ang Flor na laging yumuyuko at tumatanggap ng bawat sakit ay wala na. Isang ina na ang nakatayo sa kanyang harapan. Isang ina na handang itahi ang isang bagong mundo para sa kanyang anak, kahit na kailangan niyang gamitin ang bawat patak ng kanyang dugo at pawis. Ngunit paano niya itatago ang lumalaking buhay sa loob niya habang pilit siyang iginigitna sa mundong puno ng mapanuring mga mata? Ang bawat pahina ng lumang kwaderno na hawak ni Flor ay tila isang sugat na muling bumubukas sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng lampara. Pagkatapos siyang ihatid ni Dr. Santino sa kanyang barong-barong, ang unang ginawa ni Flor ay hanapin ang baul ng kanyang ama na nakatago sa ilalim ng kanilang papag. Ang alikabok na humahaplos sa kanyang mga daliri ay tila mga alaala ng nakaraan na pilit ibinabaon ng mga Castiglione. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga huling sulat ng kanyang ama bago ito bawian ng buhay. Doon,
Sa pagitan ng mga linyang puno ng pighati, natuklasan ni Flor ang katotohanang mas mapait pa sa apdo. Hindi isang aksidente ang nangyari sa kanyang ama. Sa kalsada, 5 taon na ang nakalilipas. Ang nakasulat sa talaarawan ay malinaw. Isang itim na sasakyang may tatak ng pamilya Castiglione ang sumaga sa rito habang ito ay pauwi mula sa trabaho. Ngunit ang mas masakit ay ang pagbisita ni Doña Consolacion sa kanilang bahay noong mga sandaling nag-aagaw buhay ang kanyang ama. Hindi ito pumunta upang humingi ng paumanhin, kundi upang takutin at busalan ang bibig ng isang naghihingalong tao. Ginamit ng matanda ang kapangyarihan nito upang gawing isang loan o utang ang perang dapat sana ay bayad pinsala para sa buhay ng kanyang ama. Ginawa nilang tanikala ang isang krimen upang habang buhay na ikulong si Flor sa pagsisilbi sa kanila. Ang utang na loob na itinanim niyo sa akin ay galing pala sa dugo ng tatay ko. Ang mahinang sambit ni Flor, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging humahalibas sa katahimikan ng gabi. Nararamdaman niya ang matinding init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang uri ng galit na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Ang bawat sandali na lumuhod siya sa harap ni Doña Consolacion, ang bawat gabing tiniis niya, ang pambabastos ni Miguel, ang lahat ng iyon ay isang malaking insulto sa alaala ng kanyang ama. Ginamit nila ang kanyang kabutihan at ang kanyang pagpapahalaga sa dangal upang gawin siyang isang alipin. Dahan-dahang tumayo si Flor at lumapit sa maliit na salamin na nakasabit sa dingding. Ang kanyang anyo ay bakas ng hirap at puyat, ngunit sa kanyang mga mata ay wala na ang takot. Ang kanyang kamay ay banayad na dumaan sa kanyang tiyan, kung saan nananahan ang kanyang anak. Ang anak na sinasabi nilang hinding-hindi magkakaroon. Ang batang ito ang magiging saksi sa pagbagsak ng kahariang itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Kinuha niya ang isa sa mga mamahaling tela na iniwan ni Doña Consolacion para sa kanyang borda. Sa halip na itahi ang pattern na iniutos ng matanda, itinusok ni Flor ang karayom ng may panibagong layunin. Ang bawat hibla ng sinulid na kanyang hihilahin mula ngayon ay hindi na para pambayad sa utang, kundi para sa kanyang paglaya. Tumingin siya sa lumang litrato ng kanyang ama na nakasandal sa dingding. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon habang ang ulan sa labas ay tila tumitila na rin, nagbibigay daan sa isang bago at mas mapanganib na umaga. Hindi na ako muling yuyuko sa inyo, ang sumpa ni Flor sa kanyang sarili habang ang tunog ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng kanyang dingding ay tila isang pagsang-ayon ng tadhana. Dahil sa bawat luhang pumatak, isang katotohanan ang ibabalik ko sa inyo hanggang sa malunod kayo sa sarili ninyong dumi. Ang bawat tusok ng karayom ni Flor sa telang seda ay tila isang ritual ng paghilom. Sa loob ng maliit at madilim niyang silid, hindi na lamang mga bulaklak at dahon ang kanyang binuburda kundi ang kanyang mga pangarap at ang galit na unti-unting nagiging lakas. Ang bawat hibla ng ginto at pilak na sinulid ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan na tila may sariling buhay. Ang mga gawa ni Flor ay nagsimulang kumalat sa mga lihim na usap-usapan ng mga elite sa Manila. Isang misteryosong bordadera na ang bawat gawa ay nagtataglay ng kaluluwa. Hindi alam ni Flor na ang bawat piraso ng kanyang sining na ibinebenta ni Dr. Santino sa mga kakilala nito ay unti-unting nakakarating sa pandinig ng mga taong dati ay tinatitingala siya ng may pangungutya. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, nanatiling nakatago ang kanyang lumalaking tiyan sa ilalim ng maluluwang na baro. Ang kanyang anak ang kanyang lihim na inspirasyon, ang munting anghel na nagbibigay sa kanya ng dahilan upang gumising bawat umaga, kahit pagod ang kanyang buong katawan. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Castiglione, ang hangin ay puno ng tensyon at amoy ng unti-unting pagkabulok. Sa kabila ng marangyang fasad,
Ang mga pader ng mansyon ay tila bumubulong ng katotohanan. Wala na silang pera. Ang mga bank account ay paubos na at ang tanging pag-asa ni Doña Consolacion ay ang malaking trust fund na maiiwan lamang sa oras na ikasal si Miguel at magkaroon ng opisyal na tagapagmana. Mama, kailangan nating gawing enggrande ang kasal na ito, ang sabi ni Miguel habang hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha ay halatang tumanda dahil sa bisyo at stress. The trustees are watching. Kapag naramdaman nilang may mali, hindi nila ilalabas ang pera. At si Apari, reklamo ng reklamo dahil gusto niya ang pinakamahal na damit. Huminga ng malalim si Doña Consolacion. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mga rosaryo. Huwag kang mag-alala. Narinig ko ang tungkol sa isang mahusay na bordadera. Sinasabi nilang ang kanyang mga gawa ay kayang bumuhay ng patay na dangal. Iyon ang kailangan natin para mapabilib ang mga trustees. Isang damit na sisimbolo sa kapangyarihan ng pamilya Castiglione. Hindi alam ng matanda na ang tinutukoy niyang engkantada ng mga sinulid ay ang babaeng itinapon niya sa kalsada na parang basura. Sa kanyang isipan, si Flor ay nananatiling isang kaawa-awang nilalang na nagtatrabaho pa rin sa ilalim ng kanyang mga utos para bayaran ng utang. Isang gabi, habang tinatapos ni Flor ang isang disenyo ng rosas na tila papadulas na sa tela, isang marangyang sasakyan ang huminto sa harap ng kanyang bahay. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa lupang basa ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Flor. Nang bumukas ang pinto, hindi ang tauhan ng matanda ang pumasok, kundi ang personal na sekretarya ni Doña Consolacion, dala ang isang mensahe na may tatak ng gintong selyo ng mga Castiglione. Pinapatawag ka sa mansyon, Flor, ang sabi ng sekretarya ng may halong pagmamataas. Gusto ni Doña Consolacion na ikaw ang gumawa ng wedding gown ni Apari. Ito na ang pagkakataon mong mabawasan ang utang mo. Huwag kang magkakamaling tumanggi. Napatigil ang kamay ni Flor na may hawak na karayom. Ang sakit ng nakaraan ay tila isang sariwang sugat na muling natusok. Ang itahi ang damit na isusuot ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Ang palamutian, ang kasinungalingang dudurog sa kanyang dangal. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flor. Isang ngiting hindi nakikita ng sekretarya. Hinawakan niya ang kanyang tiyan nang palihim sa ilalim ng lamesa. Sabihin mo sa kanya, darating ako. Ang mahina niyang sagot. Habang papaalis ang sasakyan, naiwan si Flor na nakatitig sa dilim. Ang bawat hibla ng gagawin niyang damit ay hindi na palamuti, kundi isang bitag. Isang bitag na dahan-dahang hihigpit sa liig ng mga taong kumuha sa lahat ng meron siya. Ano ang kayang itago ng isang magandang burda? At hanggang kailan mananatiling lihim ang buhay na pintig sa ilalim ng mga telang kanyang tinatahi? Siguraduhin mong ang bawat tahi ay perpekto, Flor. Ayaw kong magmukhang basahan ang mapapangasawa ni Miguel sa harap ng mga bisita. Isang pagkakamali mo lang at alam mo kung ano ang mawawala sa iyo. Ang bose ni Doña Consolacion ay tila isang latay na humahampas sa likuran ni Flor habang siya ay nakaluhod sa malamig na marmol ng mansyon. Sa kanyang harapan, nakatayo si Apari, ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagkakadapa. Suot ang isang hindi pa tapos na damit na gawa sa mamahaling sutla. Nakasuot at si Flor ng maluwag na balabal at isang manipis na belo na tumatabing sa kalahati ng kanyang mukha, isang paraan upang itago ang kanyang emosyon at ang pamumutla ng kanyang pisngi dahil sa paglilihi. Bumukas ang malaking pinto ng silid at pumasok si Miguel. Ang kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ay tila mga pintig ng kaba sa dibdib ni Flor. Hindi tumingin si Flor sa dating asawa. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa laylayan ng damit na kanyang tinatahi. "Honey, tingnan mo oh." Ang malanding boses ni Apari habang humahawak sa braso ni Miguel. Sabi ni Donya, itong baog na ito raw ang pinakamagaling. Pero tignan mo ang mga kamay niya.
parang puno ng kalawang. Baka madumihan ang gown ko. Tumawa ng mahina si Miguel. Isang tunog na dati ay nagpapatibok sa puso ni Flor ng saya, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pandidirig. Hayaan mo na siya, Apari. Gawin mo na lang ang trabaho mo, Flor, at huwag kang titingin sa amin. Baka malasin pa ang magiging anak ko kung makikita ang mukha mo. Nanatiling tahimik si Flor. Itinutusok niya ang karayom ng may katumpakan. Bawat tahi ay isang panalangin para sa kanyang sariling anak na nananatiling lihim sa ilalim ng kanyang balabal. Nararamdaman niya ang bahagyang paggalaw sa kanyang sinapupunan. Tila ba sinasabi ng kanyang sanggol na huwag siyang matatakot. Sa bawat pangungutya ni Miguel at Apari, lalong tumitindi ang determinasyon ni Flor. Isang sandali ang lumipas nang kailangang sukatin ni Flor ang baywang ni Apari. Habang nilalapit niya ang kanyang mga kamay, napansin niya ang isang bagay na hindi dapat naroon. Ang tiyan ni Apari, na dapat ay 4 na buwan na ayon sa balita, ay tila masyadong matigas at hindi natural ang hugis sa ilalim ng manipis na tela. Nang bahagyang masagi ng siko ni Flor ang bahaging iyon, nakarinig siya ng isang napakahinang tunog ng pagkuskos ng tela sa ilalim ng damit na tila may nakabalot na kung ano sa tiyan nito. Nagkatinginan sila ni Apari sa salamin. Ang takot na kumislap sa mga mata ng kabit ay hindi nakaligtas kay Flor. Mabilis na lumayo si Apari at nagkunwaring nahihilo. "Umalis ka na. Tapos na ang sukat. Lumayas ka na sa harap ko." Ang sigaw ni Apari na halatang nanginginig ang boses. Dahan-dahang tumayo si Flor. Inayos ang kanyang gamit at naglakad palabas nang hindi nagsasalita. Habang binabagtas niya ang pasilyo kung saan siya dating nagsilbi bilang isang tapat na asawa, tiningnan niya ang mga portrait sa dingding. Ang bawat ginto at karangyaan sa bahay na ito ay nababalot ng isang malaking kasinungalingan. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang binalot ang maliit na barong-barong ni Flor. Ngunit sa loob nito, ang aandap-andap na liwanag ng isang gasera ang nagsisilbing saksi sa kanyang walang pagod na pagtatrabaho. Ang bawat hibla ng gintong sinulid na kanyang hinihila ay tila sumasabay sa mabagal na pintig ng kanyang puso. Pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isipan ay abala sa pag-uulit ng mga salitang narinig niya sa mansyon. Isang mahinang tinig mula sa labas ng pinto ang pumutol sa lalim ng kanyang pag-iisip. Hindi ito ang marahas na katok ng mga tauhan ni Doña Consolacion, kundi isang pamilyar at mahinahong pagtawag sa kanyang pangalan. Nang buksan ni Flor ang pinto, bumungad sa kanya ang mukha ni Dr. Santino, bitbit ang isang supot ng prutas at mga bitamina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. "Flor, gabi na. Hindi maganda para sa iyo at sa bata ang palaging puyat." Ang malambing na sabi ni Santino habang inilalapag ang dalang pagkain sa lamesa. Napayuko si Flor, pilit na itinatago ang kanyang mga kamay na puno ng bakas ng tusok ng karayom. "Kailangan kong matapos ito, doktor. Ito lang ang paraan para makaipon ako ng sapat na lakas bago ang araw na itinakda nila." Hindi sumagot si Santino. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang kanang kamay ni Flor. Ang init ng palad ng doktor ay tila nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ni Flor. Isang pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan. Kinuha ni Santino ang isang maliit na pamahid mula sa kanyang bag at sinimulang gamutin ang mga sugat sa daliri ng babae. Ang bawat haplos ni Santino ay puno ng pag-iingat na tila ba hawak niya ang isang napakahalagang kayamanan na ayaw niyang mabasag. Ang mga kamay na ito ay nilikha para gumawa ng magaganda at mararangal na bagay. Flor, hindi para saktan at abusuhin ng mga taong walang puso. Ang bulong ni Santino habang nakatitig sa mga mata ni Flor. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Naamoy ni Flor ang malinis na samyo ni Santino. Amoy ng kaligtasan at kapayapaan. Sa loob ng 5 taon kasama si Miguel, ang tanging naramdaman niya
ay ang pagiging isang kagamitan. Ngunit sa harap ni Santino, nararamdaman niya ang pagiging isang babaeng karapat-dapat na mahalin at protektahan. Ikinuwento ni Flor ang kanyang natuklasan tungkol sa tiyan ni Apari. Ang mukha ni Santino ay nagdilim, ngunit may kasamang determinasyon. Hinala ko na yon, Flor. Ngayong may ebidensya ka na, kailangan nating mag-ingat. Sa araw ng kasal, hindi lang ang damit ang tatapusin mo. Tatapusin natin ang paghahari-harian nila. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Bawat plano ay maingat na itinatahi sa kanilang mga isipan. Bago umalis si Santino, tumigil siya sa may pintuan at muling lumingon kay Flor. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha na nagpatingkad sa katapatan ng kanyang damdamin. Flor, pagkatapos ng lahat ng ito, sana ay bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na ang bawat sugat ay kayang hilumin ng tunay na pag-ibig, ang huling sabi ni Santino bago siya lumakad palayo sa kadiliman. Naiwan si Flor na nakahawak sa kanyang dibdib, nararamdaman ang mabilis na kabog nito. Hindi na lamang galit ang nagtutulak sa kanya ngayon, kundi ang isang pag-asa na baka sa dulo ng madilim na kalyang ito ay may naghihintay na tunay na liwanag. Ngunit sa labas, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, isang anino ang nananatiling nakatitig sa bahay ni Flor. Ang kislap ng isang sigarilyo sa dilim ay nagpapahiwatig na may mga matang nagmamasid, handang sumira sa anumang planong binuo ng pag-ibig at katarungan. Ang dumi mo! Hindi ka ba tinuruan kung paano humawak ng mamahaling tela? Isang mantsa lang dito at ang halaga nito ay mas malaki pa sa buong buhay mo. Ang boses ni Apari ay pumailan lang sa loob ng masikip na silid-panahian. Sa isang mabilis na galaw, itinapon niya ang baso ng malamig na tubig sa harap ng isang matandang mananahi na kasama ni Flor. Ang tubig ay tumalsik sa sahig, bahagyang nabasa ang laylayan ng telang seda na kasalukuyang binubordahan ni Flor. Nanatiling nakayuko si Flor. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa karayom, pinipigilan ng sarili na sumabog sa galit. Pasensya na po, Ma'am Apari. Pagod lang po ang matanda. Ang mahinang sabi ni Flor nang hindi tumitingala. Huwag mo akong masagot-sagot, Flor. Akala mo ba, dahil pinabalik ka rito ni Doña Consolacion ay may halaga ka na? You are just a servant. Isang baog na babaeng pinalitan ng isang reynang gaya ko na magbibigay ng tagapagmana sa pamilyang ito. Ang nakatutuyang sagot ni Apari habang hinahaplos ang kanyang tiyan nang may kasamang mayabang na ngiti. Ngunit sa malapitang distansya, napansin ni Flor ang isang bagay na hindi natural. Nang tumawa si Apari, ang bahagi ng kanyang tiyan ay tila bahagyang umurong sa isang anggulong hindi dapat mangyari sa isang tunay na nagdadalang tao. Ang bawat kilos ni Apari ay tila isang entablado, isang pagtatanghal na puno ng butas. Lumipas ang ilang oras at dapit hapon na. Napansin ni Flor na balisa si Apari. Panay ang tingin nito sa kanyang mamahaling relo at madalas lumabas ng silid para sumagot ng tawag. Gamit ang kanyang pamilyar na kaalaman sa mga pasikot-sikot ng mansyon, dahan-dahang sumunod si Flor nang makita niyang lumabas si Apari patungo sa madilim na bahagi ng hardin, malapit sa lumang gate na bihirang gamitin. Sa likod ng malalaking puno ng bougainvillea, nakita ni Flor si Apari na may kausap na isang lalaking nakasuot ng kupas na jacket at may magaspang na anyo. Hindi ito mukhang taga-subdibisyon. Sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta rito. Mapapahamak tayo. Ang pabulong ngunit galit na sabi ni Apari. Kailangan ko ng pera, Apari. Ang batang iyan na nasa loob ng tiyan mo o kung ano man ang nakabalot sa tiyan mo ngayon ay galing sa akin. Huwag mong kakalimutan yon. Kapag hindi mo ako binigyan ng kalahating milyon bago ang kasal, sasabihin ko sa mga Castiglione ang totoo. Sasabihin ko sa kanila na ginagawa mo lang silang gatasan, ang banta ng lalaki. Nanginginig ang mga kamay ni Flor habang hawak ang kanyang lumang cellphone. Pinindot niya ang record button. Ang bawat salita, bawat banta, at ang pag-amin ni Apari na ang lahat ay isang malaking panloloko ay malinaw na naitala
sa loob ng digital na alaala ng telepono. Sandali lang, Ramil. Maghintay ka. Kapag nakuha ko na ang tiwala ng mga trustees sa araw ng kasal, makukuha mo ang gusto mo. Umalis ka na. Ang pagsusumamo ni Apari. Nang makaalis ang lalaki, nanatiling nakatago si Flor sa dilim. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng katarungang malapit na niyang makamit. Ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagpapakasakit ay isa palang hamak na manloloko. Mabilis ang pagtibok ng puso ni Flor nang makita ang cellphone na bahagyang nakasilip sa kanyang lumang bag na hawak ni Miguel. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mabigat na timbang na nakapatong sa kanyang balikat. Ngunit sa halip na magpakita ng takot, huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa mga mata ng lalaking dati niyang minahal. Hinahanap ko lang ang gunting ko, Miguel. Baka nailagay ko sa loob. Ang mahinang sabi ni Flor. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin. Bakit, Ikit? May kailangan ka ba sa gamit ng isang baog na gaya ko? Ang salitang baog ay tila isang sampal kay Miguel. Binitawan niya ang bag nang may halong pandidiri at pagkahiya. Wala akong pakialam sa gamit mo. Siguraduhin mo lang na matatapos ang damit na yan bukas. Kapag hindi iyan naging perpekto, hinding-hindi mo makukuha ang huling piraso ng lupa ng tatay mo na hawak ni Mama. Nang makaalis si Miguel, mabilis na kinuha ni Flor ang kanyang bag. Ligtas ang recording, ngunit ang kanyang katawan ay nagsisimula ng bumigay. Ang matinding hilo at ang panghihina ng kanyang mga tuhod ay paalala na may isa pang buhay na kumukuha ng kanyang lakas. Pumasok si Doña Consolacion sa silid panahian. Ang kanyang muka ay puno ng kolorete, ngunit hindi nito maitago ang pangamba sa kanyang mga mata. You have 24 hours, Flor. Ang mga trustees ng fund ay darating bukas sa party. Kailangang mamangha sila sa damit ni Apari. Isang pagkakamali at sisiguraduhin kong sa kalsada ka na mamatay. Nagsimula ang huling 24 na oras. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng chandelier, ang karayom ni Flor ay tila sumasayaw sa tela. Ang bawat tusok ay may kasamang panalangin at bawat hibla ng sinulid ay may kalakip na sumpa. Ilang beses siyang muntik nang mawalan ng malay dahil sa pagod, ngunit ang bawat sipa ng kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan ay tila isang bulong ng pampalakas loob. Kaunti na lang, anak. Kaunti na lang at magiging malaya na tayo. Ang pabulong niyang sabi habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Sa kalagitnaan ng gabi, aksidenteng natusok ni Flor ang kanyang daliri. Isang patak ng pulang dugo ang bumagsak sa puting tela, ngunit mabilis niya itong tinabunan ng isang mabusising burda ng isang pulang rosas. Ang rosas na yon ang magiging lihim na marka ng kanyang paghihirap. Isang mantsa ng katotohanan sa gitna ng isang kasuotang puno ng kasinungalingan. Nang sumapit ang madaling araw, tapos na ang damit. Ang wedding gown ni Apari ay isang obra maestra na tila nagniningning sa sarili nitong liwanag. Ngunit para kay Flor, iyon ay isang puting kabaong para sa dangal ng mga Castiglione. Ang malaking bulwagan ng mansyong Castiglione ay nagliliyab sa liwanag ng mga dambuhalang kristal na chandelier. Ang bawat sulok ay puno ng mga piling panauhin mula sa matataas na lipunan, na ang mga usapan ay tila isang mahinang ugong ng mga bubuyog sa paligid ng mga mamahaling alak at pagkain. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Consolacion, suot ang kanyang pinakamarangyang alahas, habang sa tabi niya ay si Apari na pilit na itinatago ang kaba matapos ang nangyaring pagkapunit ng laylayan ng kanyang damit kanina. Mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo, ang mapagmataas na simula ni Doña Consolacion habang hawak ang kanyang baso ng champagne. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang nalalapit na kasal ng aking kaisa-isang anak na si Miguel. Ipinagdiriwang din natin ang bagong pag-asa ng aming pamilya, ang magiging tagapagmana ng lahat ng aming pinaghirapan. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Si Miguel,
na nakatayo sa likuran ay pilit nang ngumingiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay balisa. Tila naghahanap ng isang bagay na hindi niya matagpuan. Habang si Apari naman ay humahaplos sa kanyang tiyan, umaarte sa harap ng mga kamera ng mga mamamahayag na naroroon. Ngunit ang palakpakan ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pintuan ng bulwagan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay dahan-dahan ngunit marin na tila humihingi ng atensyon mula sa lahat. Isang babae ang pumasok. Hindi siya ang Flor na kilala nila. Ang babaeng laging nakayuko. Ang babaeng may mga kamay na puno ng dumi at sugat. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay nakasuot ng isang simpleng asul na damit na gawa sa pinakamahusay na threaded ren, na ang bawat detalye ay tila nagniningning sa bawat hakbang niya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukhang puno ng kapayapaan at isang uri ng kagandahang hindi kailanman nakita sa loob ng mansyong ito. Ang yabag ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang marcha ng katarungan. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Dr. Santino na nakasuot ng formal na barong. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng karagdagang bigat sa pagdating ni Flor. Nabitawan ni Miguel ang hawak niyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa gitna ng biglang katahimikan ng bulwagan. Ang alak ay kumalat sa sahig, gaya ng dahan-dahang pagguho ng kumpiyansa sa mukha ni Miguel. Flor, ang pabulong na sambit ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pagkagulat at isang uri ng pagsisisi na huli na para maramdaman. Lumapit si Flor sa gitna. Ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Diretso sa mga mata ni Doña Consolacion na ngayon ay namumutla sa ilalim ng makapal na makeup. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang baog na asawa, ang katulong na itinapon, ay nagbalik bilang isang reyna sa sarili niyang karapatan. Ang kapal ng mukha mong magpakita rito, Flor, isang babaeng pinalayas dahil sa kawalan ng silbi. Ang boses ni Doña Consolacion ay pumiyok sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinuturo ang pintuan. Wala kang lugar sa marangyang pagtitipon na ito. You are nothing but a barren woman, isang baog na sumira sa pangarap ng anak ko. Ang salitang baog ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong bulwagan. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay nagtatakip ng bibig, habang ang mga mata ay puno ng mapanghusgang tingin kay Flor. Ngunit sa halip na yumuko, lalong itinaas ni Flor ang kanyang baba. Ang kanyang katahimikan ay tila isang bagyong nagbabadyang sumabog. Ang tinatawag mong kawalan ng silbi, Doña Consolacion, ay ang katotohanang pilit ninyong ibinaon sa loob ng 5 taon. Ang mahinahon ngunit mariing sagot ni Flor. Humakbang pasulong si Dr. Santino. Ang kanyang muka ay seryoso habang binubuksan ang folder na hawak niya. Inilabas niya ang ilang pahina ng dokumento na may opisyal na selyo ng ospital. Bilang isang doktor, tungkulin kong magsalita para sa katotohanan. Ito ang orihinal na medical record ni Miguel Castiglione mula 5 taon na ang nakalilipas. Isang record na sadyang itinago at pinalitan ng huwad na dokumento. Lumapit si Santino sa mga trustees ng pamilya na naroroon. Batay sa mga pagsusuring ito, si Miguel ay may kondisyong medikal na permanenteng nag-aalis sa kanyang kakayahang makabuo ng anak. In short, he is sterile. Imposibleng maging ama si Miguel. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng tingga. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Miguel na ngayon ay tila nais maglaho sa kinatatayuan. Ang mga bisita ay nagsimulang magtinginan kay Apari na ang muka ay naging kasing puti ng kanyang damit pangkasal. Kasinungalingan! Binayaran mo ang doktor na yan, Flor! Ang sigaw ni Doña Consolacion, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghahanap ng suporta sa braso ng sofa. Buntis si Apari. Nakikita niyo naman, hindi ba? Dahan-dahang lumapit si Flor kay Apari. Ang bawat hakbang niya
ay tila isang hatol ng kamatayan. Huminto siya sa harap ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Tinitigan niya ang tiyan nito nang may isang uri ng awang nakakainsulto. Ang batang yan, apari. Kaninong anak iyan? Ang tanong ni Flor. Ang kanyang boses ay sapat na para marinig ng lahat dahil alam nating dalawa at alam na rin ng buong mundo ngayon na hinding-hindi yan galing kay Miguel. O baka naman, gaya ng borda sa damit mo, ang tiyan mo ay isa lamang tahitahing kasinungalingan. Nabitawan ni Apari ang kanyang bag. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila hudyat ng kanyang tuluyang pagkatalo. Nagsimula siyang manginig. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat kay Miguel at sa mga kamera na ngayon ay nakatutok na sa kanyang bawat galaw. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nanlalaki sa gulat habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagbagsak ni Aparis sa sahig. Sa gitna ng kanyang pagluhod, isang kakaibang tunog ng pagkapunit ng tahi ang narinig ng lahat. Mula sa ilalim ng kanyang mamahaling puting damit, isang makapal na balot ng bulak at foam ang lumabas at gumulong sa makintab na marmol. Ang tiyan na kanina lamang ay simbolo ng bagong pag-asa ng mga Castiglione ay tila isang basyong laruan na nawalan ng hangin. Isang kolektibong singhap ng pandidiri at pagkahiya ang pumuno sa hangin. Ang mga trustees ng pamilya ay napaurong. Ang kanilang mga muka ay puno ng matinding galit. Si Miguel ay napatulala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa tumpok ng bulak sa sahig. Ang lahat ng kanyang ipinagmalaki, ang lahat ng kanyang ipinalit kay Flor, ay isang huwad na sining ng panlilinlang. Anong ibig sabihin nito, Apari? Ang boses ni Miguel ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan, puno ng pait at kahihiyan. Bago pa makasagot ang nangangatog na babae, itinaas ni Flor ang kanyang cellphone. Isang malinaw na boses ang pumailan lang sa sound system ng bulwagan. Ang boses ni Apari na nakikipag-usap kay Ramil, ang pag-amin tungkol sa pekeng tiyan at ang balak nilang pagnanakaw sa trust fund ng mga Castiglione. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng bawat miyembro ng pamilyang naroroon. Sa gitna ng kaguluhang ito, bumukas ang malaking pinto ng mansyon at pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng formal na barong at may hawak na mga dokumento. Sila ang mga kinatawan mula sa Bureau of Internal Revenue at mga financial investigators na dinala ng abogado ni Flor. Doña Consolacion Castiglione, mayroon kaming warrant para sa pagkumpiska ng inyong mga ari-arian dahil sa kasong tax evasion at malakihang pandaraya sa mga pampublikong dokumento. Ang mariing pahayag ng opisyal. Simula sa sandaling ito, ang lahat ng bank accounts at ang mansyong ito ay nasa ilalim na ng sequestration ng gobyerno. Napahawak si Doña Consolacion sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga hiyas ay tila nagiging mabigat na tanikala sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapalaluan ay naging kasing kulay ng abo. Ang bawat pader ng mansyong ito na itinayo sa ibabaw ng dugo ng ama ni Flor at ng mga kasinungalingan ay tila dahan-dahang gumuho sa paligid nila. Huwag niyo akong hawakan. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Ang galing-gait na sigaw ng matanda. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang desperadong bulong na lamang sa gitna ng unos. Pinanood ni Flor ang lahat mula sa gitna ng bulwagan. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan sa sakit ng iba, kundi isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang gusto natin, ngunit dumarating ito sa tamang panahon. Ang bawat luhang dumadaloy sa pisngi ni Miguel habang nakaluhod sa paanan ni Flor ay hindi makakapawi sa 5 taon ng malamig na pakikitungo at pang-aapi. Ang katahimikan sa bulwagan ay tila isang malaking kumot na bumabalot sa lahat, habang ang mga bisita ay nakatitig sa dating makapangyarihang lalaki na ngayon ay tila isang basang sisiw sa harap ng kanyang dating asawa. Flor, pakiusap. Alam kong nagkamali ako.
Pero pamilya pa rin tayo, hindi ba? May utang na loob ka sa amin. Sa pag-aalaga namin sa'yo noong mawala ang tatay mo. Ang bumingis-ngis na pagsusumamo ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Flor. Isang tunog na puno ng pait at katarungan. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang asul na bag ang lumang talaarawan ng kanyang ama. Ang mga pahina nito ay nanunuyot na, ngunit ang bawat salitang nakasulat doon ay buhay na buhay sa puso ni Flor. Utang na loob? Ang mahinang tanong ni Flor, ngunit ang kanyang boses ay tila isang dagundong sa gitna ng katahimikan. Ang tanging utang na mayroon sa pagitan natin, Miguel, ay ang buhay ng tatay ko na ninakaw ninyo. 5 taon niyo akong ginawang alipin sa ilalim ng kasinungalingang tinulungan niyo kami. Ngunit ang totoo, ang pamilya niyo ang pumatay sa kanya sa kalsada at ginamit niyo ang perang dapat ay bayad pinsala para itali ako sa inyong pamilya. Ibinagsak ni Flor ang talaarawan sa harap ni Doña Consolacion na ngayon ay pilit na itinatayo ng mga pulis. Ang matanda ay nanlaki ang mga mata nang makita ang sulat kamay ng yumaong ama ni Flor. Ang kanyang labi ay nanginig at sa unang pagkakataon, ang kanyang mapagmataas na muka ay napalitan ng tunay na takot. Kasinungalingan niyan, isang katang-isip ng isang baliw na matanda. Ang huling sigaw ni Doña Consolacion, ngunit ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Dahan-dahang lumapit si Flor sa kanyang dating biyenan. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ng matanda. Ayon sa tradisyon, dapat sana ay kukunin ni Flor ang kamay nito para magmano bilang tanda ng paggalang. Tiningnan ni Flor ang mga kamay ni Doña Consolacion, ang mga kamay na sumampal sa kanya, ang mga kamay na nagtago ng katotohanan. Tumingin si Flor ng diretso sa mga mata ng matanda. Hindi niya kinuha ang kamay nito. Sa halip, humakbang siya paatras at dahan-dahang tumalikod. Ang respeto ay ibinibigay sa mga taong may dangal, hindi sa mga mamamatay tao at manloloko. Ang huling pahayag ni Flor, tapos na ang aking pagbuburda sa inyong pamilya. Mula ngayon, ang bawat hibla ng aking buhay ay akin na. Habang inilalabas ng mga pulis si Miguel, Aparri at Doña Consolacion mula sa mansyon, ang tunog ng mga posas na naglalapat ay tila isang magandang musika ng katarungan para kay Flor. Ang mansyong dati ay kulungan niya ay unti-unti nang naglalaho sa kanyang paningin habang nararamdaman niya ang mainit na palad ni Santino sa kanyang balikat. Ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana ng bagong suwangteo ni Flor ay tila isang mainit na yakap ng pag-asa. Wala na ang amoy ng luma at amag ng kanyang barong-barong. Pinalitan na ito ng bango ng mga bagong tahi na tela at sariwang bulaklak sa florera. Ang dating baog at pinalayas na babae ay kilala na ngayon bilang si Madame Flordelisa, ang may-ari ng sinulid ng dangal, isang tanyag na ksiyongteo na nagbibigay ng trabaho sa mga kababaihang inabuso at tinalikuran ng lipunan. Ang ganda ng gawa mo, Aling Rosa. Siguradong matutuwa ang kliyente sa disenyong ito. Ang malumanay na sabi ni Flor habang hinahaplos ang laylayan ng isang threaded wren. Ang kanyang boses ay wala na ang panginginig ng takot, kundi puno na ng awtoridad at pagmamahal. Habang naglalakad siya sa loob ng kanyang suwong, dumaan siya sa harap ng isang malaking salamin. Ngumiti siya sa kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang tiyan ay malaki na, isang buhay na katibayan ng himala at katarungan. Sa bawat sipa ng kanyang anak, nararamdaman ni Flor na ang bawat tahi ng kanyang nakaraan ay maayos na nailatag para sa isang magandang kinabukasan. Ngunit sa labas ng kanyang makinang na mundo, ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na nagdurusa. Isang hapon, habang lulan ng kanyang sasakyan, nadaanan ni Flor ang isang maruming kalsada, malapit sa palengke. Doon, nakita niya ang isang lalaking may mahaba at madungis na buhok, suot ang tila basahang damit. Si Miguel iyon. Nakatayo siya sa tabi ng isang kariton,
namamalimos ng pansin at pagkain mula sa mga taong dati ay tinatitingala siya. Wala na ang kanyang kotse, wala na ang kanyang mansyon, at wala na rin ang kanyang ina na ngayon ay nabubulok na sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan kasama si Apari. Tumingin si Miguel sa direksyon ng sasakyan ni Flor. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Miguel ay puno ng pagsisisi at matinding inggit, habang ang mga mata ni Flor ay tila isang kalmadong dagat. Wala nang galit, wala nang sakit, tanging kapatawaran para sa sarili. Hindi huminto ang sasakyan. Ipinagpatuloy ni Flor ang kanyang paglalakbay. Iniwan ang mga alaala ng isang lalaking hindi marunong magpahalaga sa tunay na kayamanan. Pagbalik niya sa suong, sinalubong siya ni Santino. Ang doktor ay tila naging katuwang na niya sa bawat hakbang ng kanyang bagong buhay. Flor, kailangan mong magpahinga. Sabi ko naman sa'yo, huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Ang sabi ni Santino habang iniaabot ang isang baso ng gatas. Ayos lang ako, Santino. Pakiramdam ko ay punong-puno ako ng lakas ngayon. Ang sagot ni Flor nang may ngiti. Ngunit sa gitna ng kanilang masayang pag-uusap, biglang napatigil si Flor. Isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang tiyan. Nabitawan niya ang baso ng gatas at ang puting likido ay kumalat sa sahig gaya ng dahan-dahang pagputok ng panubigan na hudyat ng pagdating ng isang bagong buhay. Ang puting kisame ng delivery room ay tila isang malawak na ulap na bumabalot sa bawat hininga ni Flor. Sa bawat pintig ng kanyang puso, nararamdaman niya ang matinding sakit na tila binabaklas ang kanyang buong katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sakit na nararamdaman niya ay may patutunguhan. Hindi gaya ng sakit na ibinigay ng mga Castiglione na walang dulot kundi pighati. Huminga ka ng malalim, Flor. Malapit na. Nakikita ko na ang buhok ng bata. Ang mahinahong boses ni Dr. Santino ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng unos. Hawak ni Santino ang kanyang kamay. Ang init nito ay nagbibigay ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang gamot. Pinunasan ng isang nurse ang pawis sa noo ni Flor. Sa paligid niya, ang tunog ng mga kagamitang medikal na nagkakalituhan at ang mabilis na yabag ng mga paa ay hindi niya alintana. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang panalangin. Anak, lumabas ka na. Hinihintay ka na ng mundong binuo ko para sa'yo. Sa isang huling pag-ire, isang matinding puwersa ang lumabas sa kanyang katawan, kasunod ng isang biglang katahimikan. At pagkatapos, ang katahimikang yon ay binasag ng isang malakas at matining na palahaw. Ang tunog na yon ay hindi lamang iyak ng isang sanggol. Iyon ay ang tunog ng katarungan, ang tunog ng isang himalang sinabi nilang hinding-hindi mangyayari. Isang napakagandang batang babae, Flor. Ang nakangiting sabi ni Santino habang dahan-dahang inilalapag ang kulay rosas na sanggol sa dibdib ni Flor. Naramdaman ni Flor ang init ng balat ng kanyang anak, ang maliliit na daliri nito na tila naghahanap ng kakapitan. Ang mga luhang dumaloy sa pisngi ni Flor ay hindi na luha ng pasakit, kundi luha ng wagas na kaligayahan. Ang bawat pangungutya ni Doña Consolacion na siya ay baog ay tuluyan ng nalunod sa unang iyak na ito. Salamat, Santino. Ang bulong ni Flor. Habang nakatitig sa mukha ng doktor, nabasa rin ang mga mata sa kagalakan. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Flor, dahil ipinakita mo sa akin ang tunay na kahulugan ng katatagan, ang sagot ni Santino. Mula ngayon, hindi na kayo muling mag-iisa. Pangako ko, magiging ama ako sa batang ito sa lahat ng paraan na alam ko. Lumipas ang ilang oras at nailipat na si Flor sa isang pribadong silid. Ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, isang nurse ang pumasok at iniabot sa kanya ang isang lukot na sobre. May nag-iwan po nito sa desk para daw po sa inyo, ang sabi ng nurse bago lumabas.
Binuksan ni Flor ang sobre. Galing ito sa loob ng bilangguan, isang sulat mula kay Miguel. Ang mga salita sa loob ay puno ng panginginig at bakas ng mga luhang natuyo na sa papel. Hinihingi nito ang kanyang huling pagkakataon, ang kanyang patawad, at ang pag-asang makita ang batang alam niyang hinding-hindi magiging kanya. Ang estrangherong nakatayo sa pintuan ng silid ni Flor ay isang lalaking may bakas ng pagod sa muka. Suot ang uniforme ng isang social worker mula sa bilangguan. Ang kanyang balita ay maikli, ngunit sapat na upang payanigin ang huling piraso ng alaala ni Flor tungkol sa mga Castiglione. Si Miguel, matapos ang isang gabi ng kaguluhan sa loob ng selda, ay nawalan na ng katinuan. Ang dating mapagmataas na tagapagmana ay isa na ngayong anino na paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Flor sa madilim na sulok ng piitan. Hindi na kilala ang sariling ina o ang sarili niyang pangalan. Tumingin si Flor sa sulat na hawak niya, ang papel na puno ng pagsusumamo ni Miguel. Dahan-dahan niyang inilapit ang dulo nito sa apoy ng kandilang nakasindi sa tabi ng kanyang higaan. Pinanood niya ang apoy habang unti-unti nitong kinakain ang bawat salita, ang bawat kasinungalingan, at ang bawat pangakong napako. Ang itim na abo ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, gaya ng paglalaho ng bigat sa kanyang dibdib. Para kay Flor, ang tunay na kapatawaran ay hindi ang muling pagtanggap, kundi ang ganap na paglimot. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang siyongteo na sinulid ng dangal ay hindi na lamang isang maliit na silid. Ito na ngayon ay isang malaking gusali na nagniningning sa gitna ng bayan. Ang bawat threaded wren na lumalabas dito ay simbolo ng pag-asa para sa maraming kababaihan. Sa gitna ng siyong, nakatayo ang isang portrait ng ama ni Flor. Tila nakangiting pinagmamasdan ang tagumpay ng kanyang anak. Sa loob ng kanyang pribadong silid, abala si Flor sa pagtapos ng isang maliit na damit. Ang kulay nito ay puting-puti, ngunit sa laylayan ay may mabusising burda ng mga maliliit na rosas at ang pangalang Esperanza. Ang bawat tahi ni Flor ay puno ng gaan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig, kundi tila sumasayaw sa tela sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw. Maria Esperanza, ang mahinang bulong ni Flor, habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang anak na ngayon ay mahimbing na natutulog sa loob ng isang naggagandahang kuna. Ikaw ang aking pinakamagandang burda, ang aking pinakamahalagang obra. Pumasok si Santino sa silid, bitbit ang isang bungkos ng sariwang lila. Ang kanyang presensya ay nagdala ng samyo ng kapayapaan at seguridad. Lumapit siya kay Flor at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako na hinding-hindi na muling mararanasan ni Flor ang lamig ng pag-iisa. Flor, tapos na ang oras ng trabaho. Ang mga bituin ay nagsisimula na ring lumabas. Ang malambing na sabi ni Santino. Lumabas silang dalawa sa beranda ng gusali. Tanaw ang magandang huanghon na nagkukulay kahel at lila sa kalangitan. Ang hangin ay humahalimuyak sa amoy ng mga halaman sa hardin. At ang katahimikan ay puno ng mga bagay na hindi na kailangan pang sabihin. Ang sikat ng araw sa dapit hapong yon ay tila gintong sinulid na humahabi sa malawak na hardin ng bagong tahanan ni Flor. Sa ilalim ng isang mayabong na puno ng mangga, nakaupo si Flor sa isang tumba-tumba. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumagalaw sa isang piraso ng puting tela. Wala na ang pagmamadali. Wala na ang takot sa bawat tusok ng karayom. Ang bawat disenyo ng mga bulaklak at baging na kanyang nililikha ay tila mga tula ng pasasalamat na isinusulat sa pamamagitan ng sinululid at karayom. Mula sa malayo, narinig ni Flor ang masayang tawa ng isang bata. Lumitaw si Santino mula sa loob ng bahay. Bitbit sa kanyang mga bisig ang isang taong gulang na si Esperanza. Ang bata ay nagniningning ang mga mata. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na inaabot ang mga bulaklak sa paligid.
Nang makalapit si Santino, banayad niyang hinalikan ang noo ni Flor. Isang halik na puno ng katapatan at pangakong walang hanggan. Tapos na ang iyong huling obra para sa araw na ito, mahal ko. Ang sabi ni Santino ng may ngiti. Ang ating anak ay nagugutom na rin, gaya ng kanyang tatay. Tumawa ng mahina si Flor. Ang tunog ng kanyang tawa ay kasing linaw ng kristal. Kaunti na lang, Santino. Ang huling bulaklak na ito ay para sa iyo. Habang pinagmamasdan ni Flor ang kanyang pamilya, sumagi sa kanyang isipan ang madidilim na gabi sa mansyon ng mga Castiglione. Ang mga alaala ni Miguel at Doña Consolacion ay tila mga lumang retrato na unti-unti nang kumukupas sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Tinanong niya ang sarili, napatawad na ba niya sila? Ang sagot ay naroroon sa katahimikan ng kanyang puso. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatili sa isang relasyong walang pagpapahalaga. Ang pagpatawad niya sa mga Castiglione ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang kanilang mga kasalanan, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang ang kanilang puot ay maging bahagi ng kanyang kinabukasan. Ang katarungan ay naibigay na ng tadhana at ang kanyang papel ay ang mabuhay ng may kagalakan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi ang kawalan ng unos, kundi ang pagkatutong bumuo ng isang matatag na bahay sa gitna ng bagyo. Ang bawat sugat sa kanyang mga daliri ay naging peklat ng karangalan. Ang bawat luhang pumatak ay naging pataba sa lupang kanyang kinatatayuan ngayon. Itinabi ni Flor ang kanyang burda at kinuha ang kanyang anak mula kay Santino. Habang yakap niya ang munting anghel, tumingin siya sa langit na ngayon ay puno na ng nagniningning na mga bituin. Ang buhay, gaya ng pagbuburda, ay hindi lamang tungkol sa kung gaano kaganda ang disenyo sa harap, kundi sa kung paano mo itinago at inayos ang mga buhol sa likuran upang maging matibay ang kabuuan. Ang kwento ni Flordelisa ay hindi nagtapos sa isang paghihiganti, kundi sa isang pagbangon. Ang kanyang dangal ay hindi nakuha sa ginto o sa apelyido, kundi sa bawat matapat na tahi ng kanyang buhay na punong-puno ng pag-ibig, katarungan at walang hanggang pag-asa. Habang ang mga bituin ay nagsisimulang magningning sa langit ni na Flor at Santino, nararamdaman natin na ang bawat buhol ng kahapon ay maayos na ring naidikit sa tela ng kanilang bagong buhay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga at pagsama sa akin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Habang hinahabi ko ang mga salita para sa inyo, tila ba nadurog din ang aking puso noong sandaling pinalaya si Flor sa ospital. Basang-basa ng ulan at bit-bit ang mainit na sopas na pinaghirapan niya para lamang masuklian ng isang malakas na sampal at malupit na paratang. Ramdam ko ang hapdi ng bawat salitang baog na ipinukol sa kanya na tila ba ang halaga ng isang babae ay sinusukat lamang sa kanyang sinapupunan. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa mga totoong laban ng mga kababaihang piniling bumangon mula sa abo ng pagkakanulo. Isang paalala na ang bawat patak ng ating luha ay may kakayahang maging perlas ng katarungan. Ang ating buhay ay parang isang mabusising burda. Minsan, ang mga sinulid ay tila wala sa ayos at ang karayom ng tadhana ay sadyang masakit kung tumusok sa ating damdamin. Ngunit huwag kang matatakot kung ang tela ng iyong buhay ay tila punit-punit na sa ngayon. Gaya ni Flor, kaya mo ring itahi ang isang bagong bukas gamit ang sinulid ng iyong sariling dangal at matibay na paninindigan. Huwag mong hayaang ang mantsa ng nakaraan ang maging huling disenyo ng iyong kwento. Ikaw ang may hawak ng karayom upang lumikha ng isang obra maestrang puno ng liwanag. Ano ang masasabi ninyo sa naging wakas ni Flordelisa? Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon niyang sunugin ang sulat ni Miguel at piliin ang ganap na paglimot sa halip na muling magbukas ng pinto para sa taong sumira sa kanyang tiwala? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, pipiliin niyo rin ba ang manahimik at lumayo
para sa inyong sariling kapayapaan. Saan niyo ba pinapakinggan ang kwentong ito ngayon? Marahil ay abala kayo sa paghahanda ng hapunan, naglilinis ng bahay, o sadyang ninanamnam ang katahimikan matapos ang isang mahabang araw. Ano man ang inyong ginagawa, sana ay naramdaman ninyong hindi kayo nag-iisa sa inyong mga pinagdadaanan. Huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapalakas. Mag-iwan din kayo ng komento sa ibaba dahil ang bawat kwento ninyo ay mahalaga sa amin at dito ay palaging may nakikinig. Hanggang sa susunod nating pagtatagpo sa mundo ng mga kwento at damdamin, naway manatili kayong matatag, marangal, at palaging may pag-asa sa bawat bukang liwayway. Pamagat ng kwento, ang sinulid ng dangal at paglaya. Paunawa. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.